Ayon sa mga napagkwentuhan ko nung experience ng daddy ko na nakita niya na nakadungaw doon sa aking bintana yung matandang lalaki na nakabarong. Not actually barong, pero yung parang polo na hanggang kamay, yung yung manggas, no, mahaba yung manggas, tipong like that. At ayon sa pagkwentuhan ko na may nakita ang daddy ko na nakatunghay sa bintana ko habang natutulog ako hindi ko po nakita. I'm sleeping. So, sabi nila, binabantayan daw ako ng aking lolo. Ngayon, sino sa mga lolo ko? Sa mother side, sa father side. Hindi nila masagot. 'Di ba? Pero, ang daddy ko po kasi, nung siya po ay nabubuhay pa, siya po ay maraming kakatwa or mga kakaibang experience when it comes to supernatural. Pero ang pinakamaganda po na experience niya, although hindi niya masyadong maintindihan, pero according to him, gising po siya, ay nung meron siyang nararamdaman na hindi maganda sa kanyang katawan dahil sobra po siyang napagod sa trabaho. During that time po, siya lang po ang tao sa bahay because for some reasons kami po ay wala, no? Maybe mother ko nasa work pa, tapos kami po may trip, something like that, no? Kaya ang nangyari, siya po ang nasa bahay. So nagnap siya. Natulog siya. Sumandali. Kasi talagang hindi po maganda yung pakiramdam niya due to long hours of work. So, siya po ay nagnap. Bandang gabi na rin po kasi yon, siguro around 7 and all that, kung hindi ako nagkakamali. Kwento niya. Kasi dumating din kami noon, tumating ako that night, 10 o'clock na eh. So, kwento po niya. Ang sabi po niya, dahil hindi talaga maganda yung pakiramdam niya, hindi ko maintindihan, sabi niya. Hindi naman daw siya high blood, pero ang feeling niya, yung parang meron siyang nararamdaman na mabigat sa kanyang body, katawan. So, nung hindi niya na mapigilan, inantok siyang bigla. Kailangan niya lang matulog. Mabigat na mabigat to yung kanyang pakiramdam. Then, sa sobrang bigat ng kanyang pakiramdam, isang name lang ang nabanggit niya. Jesus. Jesus, heal me please. In your name, I claim my healing. Yan ang sabi niya. Tandaan po ninyo, daddy ko, palabasa ng Bible. Halos araw-araw binabasa niya ang Bible. Alam niya yan. Ang healing nasa pangalan lang ng Panginoong Hesukristo. So, pagdilat po na niyang kanyang mata, hindi raw po siya yung tipong yung tipong nananaginip. No, dumilat ang kanyang mata. Sapagkat nung siya po ay natulog, hindi po siya nagbukas ng ilaw. So, madilim sa loob. Pero sa labas po, sa balkon siyempre may ilaw. Pero sa loob po, hindi siya nagbukas ng ilaw. Kasi doon siya may siya natulog sa may sala. Kasi merong upuan doon na pwede kang mahiga, you know? So, doon lang po siya. Tapos, nagulat po siya, may kamay na nakahawak sa kanyang tiyan. Ang nakita ko lang, sabi niya, kamay na may butas. Alam na po natin kung sino po yun. Ano po? Tandaan po ninyo, tinawag niya ang pangalan ng Panginoon bago siya. Yes. Bago siya pagpakitaan. Kamay lang po ang nakita niya sa sobrang bigat ng kanyang pakiramdam. Ang tanong ko agad nung kinikwento niya, nakita mo ang mukha niya? Hindi. Tandaan po ninyo, hindi. Hindi po niya nakita ang mukha ng Panginoon. Pero ikaw makikita mo, alam mo yung kamay na may butas? Yeah. Nagtataka siya. After that, umigi na yung kanyang pakiramdam. Sabay naman pagdating na po namin isa-isa. Ano po? Kaya sabi ko po, maraming supernatural na na-experience ang dad namin. At isa po rito yung may kinalaman po sa akin.
nakahiga po ako. Ano lang po yun, mga maaga rin po yun siguro mga around 8, tipong ganyan, no? And yung akin pong kwarto malapit po sa may dirty kitchen. So, alam po ninyo, may lutuan doon, hugasan ng plato. So, syempre dadaan ka doon sa bintana ko across in order for you to reach yung lababo, lutuan, no? Liguan sa likod. May liguan din kami sa likod. Doon ako naliligo sa likod. At, pag ganun daw niya, nakita niya yung matanda na nakadungaw sa akin. Doon sa kwarto ko. Alam niya, natutulog ako. Yes, I was asleep. Natutulog ako. Napagod din ako, may pinuntahan ako. At pagkising ko, binabanggit niya, may nakatingin sa'yo. Sino? Matanda. Nakaputi siya. Nakita mo yung mukha? Hindi. Another one? Hindi. And then, hindi ko masyadong pinansin. Pero alam ko ang dad ko, marami pong nakikitang mga kakatuwa or supernatural na mga bagay. No? Mahirap i-explica. Right after, yung si Ate Weng, kapitbahay po namin siya, nag-decide siya na bumangon dahil sobrang init siguro ng panahon. Sabi niya, babanlawan ko na lang yung mga ikinula ko. Sabi raw niya. So, nagbanlaw siya at 10 o'clock. Naglalaba. Tsaka, during that time, malakas ang tubig talaga pag 10 o'clock. Kasi may problema yung mga tubo dito sa amin that time. So, pag 10 o'clock, wala naman masyadong gumagamit. So, malakas ang tulo, no? So, nag-decide siya, mainit ang panahon. So, yan. Then, habang nagbabanlaw siya, may nakita siya nakatayong matanda. Ang naisip lang niya, matandang lalaki po, nakabarong Tagalog. Nakaputi, sabi niya. Baka may bisita sila. Ayun naisip niya. Until nakita niya kami nung sumunod na araw. Oh, may bisita pala kayong matanda. Matanda? Wala po. Ako, meron. Saan mo nakita Ate Weng? Ako, Diyan oh. Tinuro po niya. Doon mismo sa tapat ng pinaglalabahan niya. Yun po yung garden. Sabi ko, imposible. Sapagkat sabi ko, anong oras mo nakita? 10:00. Tulog na kami lahat kagabi. Kasi I think that was a Sunday, may pasok kinabukasan. So maaga kaming natulog. So, ano yun? Ako po, ala po akong nakita na multo. No? Wala akong nakitang multo sa buong buhay ko. Ang sineshare ko po sa inyo, experience ng daddy ko. Marami po siyang kababalaghan na nai-experience. Ang pinaka matindi yung sa mother po niya, kamamatay lang. I think nasabi ko po ito sa vlog yesterday tungkol sa kapre. Siningit ko to. No? Yung namatay ang nanay niya, ang mother niya, lola ko po, no? Kamamatay lang. Then right across dun sa pintuan, nakatawa raw sa kanya. Pero ang sabi niya, Satanas, hindi mo ako malilinlang. Alam ko ang pinaglagakan ko ng tiwala ko. Totoo ang Biblia. Totoo ang salita ng Panginoon. So, hindi madidisib ang taong nananangan sa salita ng Panginoong Jesucristo. Ngayon, ang tanong, ano po itong mga ito? Lolo ko po ba'y nagbabantay sa akin? Ang sagot, biblically speaking, nope. Nope. Ito po ay evil spirit na nag-aanyo ng lolo ko para i-deceive ang mga tao. Kung ang tatay ko po, ang daddy ko, hindi nagbabasa ng Bible at hindi siya Kristiyano, malamang siya po ay nalinlang na punong entity na yon. Pero thank you Jesus dahil mananampalataya kami. Kami ay mga anak mo, yan po nasasabi ko, at hindi kami malilinlang ng kahit na anumang mga ganyan na pakana ng Diablo. So, ito pong gusto kong sabihin, yung mga bukas po ang third eye, pwede po makakita ng mga ganyang entities. Pero, kung ikaw ay mananampalataya, kung bukas ang third eye mo, that's fine. As long as you know kung saan ka naka-stand, kung saan ka nakatayo, hindi ka magogoyo o madideceive ng mga ito. Sapagkat alam mo, ikaw ay kay Jesus at kay Jesus ka magpakailanman. Kaya kung hindi ka pa subscriber sa ating channel, I invite you to do so. Click mo ang notification bell, share this video, share the love of Jesus. Thank you. And as always and forever, Jesus truly loves us all.